Dito'y pinapaliwanag ni Jesus, no one can come to me unless it has been granted him from the Father. Ang pananampalataya ay hindi isang bagay na ginagawa ng tao sa kanyang sariling lakas. Ito ay pinagkakaloob. Sabi doon sa text, it is granted ng Ama. Kanino ito pinagkakaloob? Sa kanyang mga pinili. Tayo po muna ay mag-umpisa sa isang panalangin. Samahan niyo ako mga kapatid. Dakilang Diyos, habang sa oras na to at sa tagpong ito, pinag-aaralan namin ang inyong walang hanggang layunin sa buhay ng bawat sa amin. Umaasa kami, Panginoon, na sa kalayaan na meron kami ay papagtuloy kaming makapagbigay ng kaluguran sa inyong pangalan, sapagkat wala po kaming kakayanan, O Diyos, na gampanin ang mga bagay na ito kung wala ang inyong pangunguna. Kaya marapat lamang, O Diyos, na ang pasasalamat ay maibigay namin sa inyo, sapagkat ang mga bagay na to ay inyong pinagkatiwala ng lubusan sa inyong mga hinirang. Kaya pagpalain niyo ang aming gawain sa umagang ito at kayo po ang siyang may tanyag. Alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung kayo po ay nakapanood na ng isa sa mga series na movie ng Mission Impossible, makaka-relate po kayo sa akin kung yung huling chapter ng kanilang film na pinamagatang The Final Reckoning. Ako po ay naintriga kasi sa huling part ng pelikula na yon, na kung saan itong si Ethan Hawke na ginanapan ni Tom Cruise ay pinayuhan o binigyan ng mensahe ng kanyang kaibigan na namatay sa part na yon. At ganito ang sinabi ng kanyang kaibigan sa kanya: "We are masters of our life, of our fate. Nothing is written. Hope comes from within ourselves. Our future is the sum of our choices." Parang napakagandang pakinggan at nakakainganyo kung ating titignan. Pero kung titignan natin ang perspective ng Biblia, ay napakalayo po ang pagkakaintindi natin. Sapagkat ang sabi ng Biblia, we are not master of our fate. Hindi tayo ang Panginoon. The Lord's sovereignty rules over all. Yan po ang sinasabi kasi sa Psalms 103 verse 19. At sinasabi din doon, nothing is written. Sinasabi na walang nakasulat. Pero kung titignan natin ang Salmo 136 verse 16, sinasabi, in your book were all the days ordained for me. At kung may pag-asa man na nanggagaling sa atin, it is because of the confidence that our hope come from God. Psalms 39 verse 7, my hope is in you. Sabi din doon sa pelikula, our future is not the sum of our choices. Hindi ang ating kinabukasan ang kabuuan daw ng ating pagpili. Napakalayo pa rin sa sinasabi ng Ephesians chapter 1 verse 11, predestined according to His purpose, who works all things after the counsel of His will. Kaya minsan pag sa panunod natin ng mga pelikula, huwag tayong papaengganyo at huwag tayong papaapekto sa pananaw ng mundo, mga kapatid. Madalas, instrumento ang industriya ng pelikula upang ilayo tayo sa katotohanan na ang Diyos ay ang may kontrol ng lahat. At dahil siyang may kontrol, ang ating kaligtasan ay tiyak. Ito po ang arilin natin ngayon na ating pag-uusapan sa paragraph 6 ng chapter 3 ng ating confession. Bago yan, gusto ko lang banggitin yung ating nakarang pag-aaral na ang pagpili ng Diyos ay hindi batay sa anumang bagay sa atin. Ito ay dahil sa kanyang wagas na biyaya at pag-ibig lamang sa atin. Ngayong umaga, papasok tayo sa paragraph 6 at dito natin tatanungin ang susunod na mahalagang tanong. Kung ang Diyos ay pumili ng kanyang mga tao, paano niya kaya sila inaktwal na inililigtas? Kung ang Diyos ang pumili ng kanyang mga tao, paano niya sila aktwal na inililigtas? Ano ang mga pamamaraan? Si Sam Waldron na siyang ating
resource sa ating pag-aaral ay isinulat niya ang kanyang modern exposition of the 1689 Baptist Confession of Faith. At siya po ang nagbigay ng balangkas doon sa ating mga pag-uusapan sa umagang ito. At sinasabi niya, the effectual execution of election and its means, ang epektibong pagpapatupad ng pagpili at ang mga kaparaanan. Sa ating confession text, ganito po ang sinasabi. Sa paragraph 6, as God had appointed the elect unto glory, so He hath by the eternal and most free purpose of His will foreordained all the means thereunto. Wherefore, they who are elected, being fallen in Adam, are redeemed by Christ, are effectually called unto faith in Christ, by His Spirit working in due season, are justified, adopted, sanctified, and kept by His power through faith unto salvation. Neither are any other redeemed by Christ or effectually called, justified, adopted, sanctified, and saved, but the elect only. Ito ay isang mahabang talata, pero tingnan natin ng paisa-isa kasama ang mga talatang ito, yung mga ibinigay na text na ating pag-uusapan. At sabi ko kanina, ganito ang balangkas ni Sam Waldron sa unang phrase, foreordained all the means thereunto. As God had appointed the elect unto glory, so He had, by the eternal and most free purpose of His will, foreordained all the means thereunto. Ibig sabihin, hindi lamang po ang wakas o hindi lamang ang kaligtasan ang itinakda ng Diyos. Itinakda rin niya ang mga kaparaanan o mga means upang makamit natin ang kaligtasan na iyon. Pero may isang objection ulit na sinasabi dito. Kung itinakda na ng Diyos ang aking kaligtasan, wala na pala akong dapat na kailangang gawin. Mag-aantay na lang ako. Hindi po ganon. Itinakda ng Diyos na hindi lamang ang wakas, kundi pati na rin ang mga kaparaanan. Ang mga paraan ay ang pananampalataya, ang pagsisisi, ang pagpapatuloy sa pananampalataya, at ang pakikinig sa Ebanghelyo. Sam Waldron again said, if God has foreordained the end, He has also foreordained all the means thereunto. Thus, the elect will not be saved no matter what they do. They will be saved in the way that God has foreordained and no other. Tingnan natin ang mga talatang ibinigay ng confession. 1 Peter chapter 1 verse 2, sinasabi dito, according to the foreknowledge of God, the Father, in the sanctification of the Spirit for obedience to Jesus Christ, and for sprinkling with His blood, may grace and peace be multiplied to you. Pansinin po natin ang tatlong bagay sa talatang ito. Una, according to the foreknowledge of God the Father. Ang pagpili ng Diyos ay makikita natin doon sinasabi na ay siyang nauuna according to the foreknowledge of God the Father. Pangalawa, by the sanctifying work of the Spirit. Ang Espiritu Santo ang gumagawa ng pagpapabanal. Ito ay isang kaparaanan, ito ay isang means. Pangatlo, to obey Jesus Christ and be sprinkled with His blood. Ang pinapaliwanag dito, ang layunin ay ang pagsunod kay Kristo at ito rin ay isang kaparaanan o means. Kaya nga mga kapatid, ipinapakita sa talatang ito na ang pagpipili, ang gawain ng Espiritu o sanctification at ang pagsunod, obedience, ay ito po ay magkakaugnay bilang mga kaparaanan ng kaligtasan. Pangalawang scripture text ay doon sa 2 Thessalonians 2:13, sinasabi dito, but we ought always to give thanks to God for you, brothers, beloved by the Lord, because God chose you as the first fruit to be saved through sanctification by the Spirit and belief in the truth. Pansinin natin ulit ang mga parilalang to be saved through sanctification by the Spirit and believe
in truth. Sinasabi dito na ang kaligtasan ay sa pamamagitan, no? Through pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Sinasabi dito na ang kaparaanan ng kaligtasan. Hindi sinasabi na chosen for your salvation regardless. Hindi po yun ang sinasabi, regardless of what you do, kundi ang sinasabi, chosen you for salvation through sanctification and faith. Maliwanag po. Kaya ang predestinasyon ay hindi ginagawa na walang kabuluhan, kundi ginagawa na ang sa pamamagitan ng pananampalataya at pagpapabanal. Sa halip, ito ang mga pundasyon na kailangan natin na tignan sa ating mga susunod pa na pag-aaral. Ganito rin ang sinasabi ni Robert Rulac in his book, A Treatise of God's Effectual Calling, na sinulat niya noong 1597. Sa chapter 1, there be two parts of our effectual calling. The first is the outward calling by the preaching of the gospel. The latter part is their inward faith wrought in them by the same grace and Spirit of God. Ibig sabihin mga kapatid, may dalawang bahagi ang epektibong pagtawag ng Diyos. Una, ang panlabas na pagtawag. Outward call. Ito ay ang pangangaral ng Ebanghelyo. Pangalawa, ang panloob na pagtawag. Ang pananampalataya na ginagawa ng banal na Espiritu sa ating puso. Pareho po itong itinakda ng Diyos. Ang pangangaral ay itinakda, ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos. Ang punto natin, huwag nating gamitin ang doktrina ng predestinasyon bilang dahilan upang maging tamad ang mga bawat isa sa atin. Sa halip, gamitin natin ang mga paraan na itinakda ng Diyos. Una, ang pakikinig sa kanyang salita, ang panalangin, ang pagsisisi at ang pananampalataya. Sa pangalawang phrase, redeemed by Christ. Wherefore, they who are elected, being fallen in Adam, are redeemed by Christ. Ibig sabihin, ang pinili at tinubos ng Diyos ni Kristo, ang mga pinili ay tinubos ni Kristo. Hindi sila tinubos ng kanilang sariling mabubuting gawa. Hindi sila tinubos ng kanilang pananampalataya. Sila po ay tinubos ni Kristo. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, 9-10, For God has not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, so that whether we are awake or asleep, we will live together with Him. Pansinin natin ulit ang tatlong bagay na nakapaloob sa talatang ito. Una, God has not destined us for wrath. Ang mga pinili ay hindi itinakda para sa puot o galit ng Diyos. Pangalawa, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ni Kristo lamang, hindi sa pamamagitan ng ating sarili. Pangatlo, who died for us. Si Kristo ay namatay para sa atin, who died for us, para sa kanyang mga pinili. Kaya ang pagtubos ay hindi isang posibilidad lamang mga kapatid. Ito po ay isang katotohanan para sa mga pinili. Si Kristo ay totoong namatay para sa kanyang mga tupa. At dahil siya ay namatay para sa kanila, tiyak ang kanilang kaligtasan. Ang punto natin dito, ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa ating sariling mga pagsisikap. Nakasalalay ito sa kamatayan ni Kristo para sa atin. Sa pangatlong parirala, Sam Waldron frame it like this, the golden chain. At sabi ng confession, are effectually called unto faith in Christ by His Spirit working in due season, are justified, adopted, sanctified. Dagdag ni Sam Waldron dito, no link in the chain is broken,
Everyone who is predestined is called, justified, and glorified. Ang kaligtasan ay isang tanikala o isang chain. Bawat kawing o ang pagkakadugtong-dugtong nito ay napakahalaga. Walang nawawala at walang napapatid sa gitna. Sabi sa Romans chapter 8 verse 30 sa ating proof text, those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. Ito ang tinatawag na golden chain ng kaligtasan. Pansinin natin ang pagkasunod-sunod nito. Una, those whom He predestined. Tinutukoy ang mga itinakda niya bago pa man inilikha ang mundo. Ito ay ang pagkapili sa kanila o yung election sa kanila. Pangalawa, He also called. Sila ay tinawag niya. Ito ay ang epektibong pagtawag o yung tinatawag na effectual calling sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Pangatlo, He also justified. Sila ay inaring ganap niya. Ito ay yung pagpapahayag na sila ay matuwid na dahil kay Kristo. At ang pang-apat, He also glorified. Sila ay luluwalhatiin ng ating Diyos. Pansinin po natin, past tense ang ginamit dito, glorified. Bakit? Dahil may katiyakan na mangyayari ang kaluwalhatian para sa kanyang mga pinili. Ano po ang mahalagang punto dito, mga kapatid? Na wala pong mawawala sa tanakilang ito. Hindi sinabi, those whom He predestined, He called, but some of them fell away. Hindi po ganun. Hindi sinabi, those whom He called, He justified, but some of them were not sanctified. Hindi rin po ganun ang pagkakasabi. At hindi rin sinabi, those whom He justified, He glorified, but some of them were lost. Hindi po. Bagkus lahat ng predestinated ay tinawag. Lahat ng tinawag ay inaring ganap. Lahat ng inaring ganap ay luluwalhatiin ng ating Diyos. Pinapakita nito na ang kaligtasan mula pa sa simula hanggang sa wakas ay gawa po ng Diyos. Hindi nakasalalay sa ating pagbabagong desisyon. Hindi nakasalalay sa ating mga kahinaan. Hindi nakasalalay sa ating pagpapatuloy. Kundi nakasalalay ito sa Kanya. At kung ito'y nakasalalay sa Kanya, tayo po ay ligtas. Sam Waldron says, Paul's classic statement of the golden chain of salvation is Romans 8:30. The point of intense interest is that the chain is from predestination to glorification. No link in the chain is broken. Everyone who is predestined is called, justified, and glorified. Sa Ephesians chapter 1 verse 5 ay ganito rin po ang sinasabi. He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the good pleasure of His will. Tatlong bagay ang makikita natin sa talatang ito. Una, He predestined us for adoption. Pangalawa, through Jesus Christ. At pangatlo, according to the good pleasure of His will. Ang pag-ampon ay bahagi ng walang hanggang plano ng Diyos. Hindi ito desisyong ginawa habang tumatakbo ang kasaysayan. Ang pag-ampon ay posible lamang dahil kay Kristo. Hindi sa ating sariling kabutihan. Hindi dahil sa pamamagitan natin. Hindi dahil tayo ay karapat-dapat, kundi ayon sa Kanyang kalooban. Tayo ay hindi lamang mga alipin na pinalaya. Tayo ay mga anak ng Diyos. At dahil anak tayo, hindi tayo itatakwil. Hindi tayo iiwan, hindi tayo bibitawan. So yan po ang bahagi ng golden chain na gininto ang tanikala sa Tagalog, o golden chain ng ating kaligtasan. 2 Thessalonians 2:13, God has chosen you from the beginning for salvation through sanctification by the Spirit and faith in the truth. Ang talatang ito ay nag-uugnay din sa pagpapabanal o sanctification bilang bahagi ng golden chain. Now, meron po tayong table dyan o chart. Tingnan po natin yung pagkakasunod-sunod o sequence. Sabi dito, predestined, called, justified, adopted,
sanctified, and glorified. Predestined, itinakda bago pa nilikha ang mundo. Called, epektibong tinatawag sa pamamagitan ng ebanghelyo, yung effectual calling. Yung justified, ipinahayag na matuwid na tayo dahil kay Kristo. Adopted, ginawang anak ng Diyos. Sanctified, ginagawang banal sa pamamagitan ng Espiritu. And then glorified, dadalhin sa kaluwalhatian. At ito ay tiyak na mangyayari. So yan po yung mga katiyakan natin, mga kapatid, na nawalang nawawala sa tanikalang ito. Kung ikaw ay predestinated, ikaw ay tiyak na luluwalhatiin. Hindi ito nakasalalay sa iyong pagbabagong damdamin, nakasalalay ito sa walang hanggang layunin ng Diyos. Again, sabi ni Robert Roloff, for whom He had predestinated, them He had called. Romans 8, the cause which moved God hereunto, His own special grace for the cause of all God's blessing upon us in Himself. Ano po ang punto natin dito? Na huwag po tayong mag-alala, mga kapatid. Maraming pagkakataon na tayo ay nag-aalinlangan, pero kung ikaw ay tinawag ng Diyos, ikaw po ay Kanya. Kung ikaw ay Kanya, ikaw ay ang aariing ganap. Kung ikaw ay inaring ganap, ikaw ay luluwalhatiin at hindi ito nakasalalay sa iyong kahinaan. Sa pang-apat na parirala of praise, sabi dito, kept by His power through faith unto salvation. Ibig sabihin, ang mga pinili ay hindi lamang sinimulan sa kaligtasan. Sila rin po ay iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos. Tingnan natin ang talatang ibinigay ng confession. 1 Peter chapter 1 verse 5. Who are protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Again, pansinin natin may 4 na binabanggit dito. Protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed. Iniingatan, hindi tayo ang humahawak sa ating sariling kaligtasan. Ang Diyos po ang humahawak sa atin. He kept us by the power of God. Hindi sa pamamagitan ng ating sariling kapangyarihan o kakayanan, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang pananampalataya ay isang pamamaraan. Hindi tayo iniingatan na walang pananampalataya. Ang Diyos ay gumagamit ng pananampalataya bilang kanyang instrumento. Pang-4, for a salvation ready to be revealed. Ang ating kaligtasan ay tiyak po. Ito ay handa na. Hindi na kailangang mag-alala ang bawat isa sa kanyang mga pinili na baka ito ay maari pang mawala. Ang iyong kaligtasan ay hindi nakasalalay sa iyong sariling lakas. Kung ikaw ay humahawak sa iyong kaligtasan, ikaw ay tiyak na mawawala. Ngunit ang Diyos ang humahawak sa iyo. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi na nabibigo. Pang-5, but the elect only, the exclusive object of salvation. Sabi sa ating confession, neither are any other redeemed by Christ or effectually called, justified, adopted, sanctified, and saved, but the elect only. Ibig sabihin, ang mga taong itinakda ng Diyos ay ang mga pinili lamang. Wala nang iba. John 10:26, sabi dito, but you do not believe because you are not of my sheep. Sinasabi ni Jesus sa mga hindi sumasampalataya, you do not believe because you are not of my sheep. Pansinin po natin mga kapatid ang dahilan ng kanilang hindi pagsasampalataya. Hindi sinasabi ng talata, you are not my sheep because you do not believe. Kundi baliktad po, you do not believe because you are not of my sheep. Ang pagiging kabilang sa mga tupa ni Kristo ay siya munang nauuna. At ang pananampalataya ay siyang sumusunod. John 17:9, I do not pray for the world, sabi ni Kristo,
but for those whom you have given me, for they are yours. Dito'y pinapaliwanag ni Jesus nung siya ay nananalangin na ang kanyang panalangin ay para sa kanyang mga alagad lamang. At sinabi niya, I do not pray for the world. Si Kristo ay hindi nananalangin para sa lahat ng tao sa mundo sa ganitong paraan. Siya po ay nananalangin lalo na para sa kanyang mga pinili, those whom you have given me. Hindi po ito nangangahulugan na si Kristo po ay walang pagmamahal sa mundo. Ngunit ang kanyang pamamagitan na panalangin ay para lamang sa kanyang specific na mga tao, sa mga pinili lamang niya. At dahil siya ay nananalangin para sa kanila, sila ay tiyak na maliligtas. John 6:64, but there are some of you who do not believe. No one can come to me unless it has been granted him from the Father. Dito'y pinapaliwanag ni Jesus, no one can come to me unless it has been granted him from the Father. Ang pananampalataya ay hindi isang bagay na ginagawa ng tao sa kanyang sariling lakas. Ito ay pinagkakaloob. Sabi doon sa text, it is granted ng Ama. Kanino ito'y pinagkakaloob? Sa kanyang mga pinili. Sam Waldron says the exclusive object of salvation are the elect only. This is not because God actively prevents others from being saved, but because only by the grace foreordained for men in God's electing purpose will any ever come earnestly to seek salvation. May distinction dito si Sam Waldron. Sabi niya, the decree to save the elect is one thing. Their actual salvation is another. Ephesians chapter 1:4 teaches that the election is something that happens before the foundation of the world. Salvation, however, is something that happens during the history of the world, according to Sam Waldron. Ibig sabihin, mga kapatid, again, pinapaalalahanan tayo na huwag nating ikalito ang dikrito o ang plano ng Diyos. At ang kaligtasan o ang pagpapatupad ng planong iyon sa kasaysayan. Ang dikrito ay walang hanggan, ang kaligtasan ay nangyayari sa panahon. Kaya kung ikaw ay isang nananampalataya kay Kristo, huwag po nating isipin na ito ay dahil sa ating sariling karunungan o kabutihan. Ito ay dahil ikaw ay pinili ng Diyos bago pa man nilikha ang mundo. At dahil pinili ka niya, binigyan ka niya ng pananampalataya. Sa limang paragraph na yon, ano kaya ang mga practical na application ang makikita natin dito? Una, diligence in using means. Pagsisikap sa paggamit ng mga kaparaanan. If God has foreordained the end, He has also foreordained all the means thereunto. Thus, the elect will not be saved no matter what they do. They will be saved in the way that God has foreordained and no other. Mula po yan kay Sam Waldron. At ang scripture proof natin yan na pinaliwanag natin kanina sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, chosen for salvation through sanctification by the Spirit and faith in truth. Ang point dito, huwag nating gamitin ang predestinasyon bilang dahilan upang maging tamad tayo. God has appointed the means. Ito po yung faith, repentance, hearing the word. So, gamitin natin ang mga ito, mga kapatid. Ang pangalawa, assurance from the golden chain. Katiyakan mula sa ginintuang tanikala. Muli, kay Sam Waldron, sinasabi niya, no link in the chain is broken. Everyone who is predestined is called, justified, and glorified. Romans 8:30, those whom He predestined, He also called, justified, and glorified. Kaya kung ikaw ay tinatawag at inaring ganap ng Diyos, tandaan po natin, ikaw ay tiyak na luluwalhatiin niya. Ang iyong kaligtasan ay hindi nakasalalay sa iyong pagbabagong damdamin,
kundi nakasalalay ito sa hindi nababasag na tanikala ng Diyos. Ang pangatlo, look for the fruits, not the decree. Hanapin ang mga bunga, hindi ang mga lihim ng dikrito. Again, sabi ni Sam Waldron, the decree to save the elect is one thing. Their actual salvation is another. Election is something that happens before the foundation of the world. Salvation, however, is something that happens during the history of the world. 1 Peter 1:5, protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed. Huwag nating subukang tumingin sa lihim ng dekrito ng Diyos upang malaman kung tayo po ay pinili nga. Sa halip, tignan natin ang ating mga sarili. May bunga ba ang kaligtasan sa ating mga buhay? Mayroon bang pananampalataya? Mayroon bang pagsisisi? Mayroon bang pagpapatuloy? Sapagkat ito po mga kapatid, ang katibayan na tayo ay pinili ng Diyos. Pangapat, humility before God's sovereign grace. Kapakumbabaan sa harap ng soberanong biyaya ng Diyos. Again, Sam Waldron, the exclusive object of salvation are the elect only. This is not because God actively prevents others from being saved, but because only by the grace of foreordained for men in God's electing purpose will any ever come earnestly to seek salvation. Pinapatunayan ito sa John 6:64. No one can come to me unless it has been granted him from the Father. Kung ikaw ay sumasampalataya, hindi ito dahil ikaw ay mas matalino o mas mabuti kaysa sa iba. Ito ay dahil ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang pananampalataya. Kaya huwag kang magmayabang, huwag tayong magmalabang, huwag tayong magmalaki, kundi ang pagmamalaki ay tanging sa Panginoon lamang. At ang panghuli ay worship. Mula sa buong aralin na ito mga kapatid, ang plano ng Diyos sa kaligtasan mula sa predestinasyon hanggang sa pagluluwalhati ay para lamang sa kanyang kalwalhatian. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. Ang tamang tugon sa doktrinang ating pinag-usapan, muli paalala sa atin ay hindi po pagtatalo, hindi pagmamataas, kundi ang tunay na pagsamba sa ating Panginoon. For our summary sa buong lesson na to, meron po dyan ay basahin na lamang po natin ito sa ating mga tahanan. At nawa ito ay magkaroon ng reflection sa ating mga nakaraang pag-aaral. But to close our lesson, again, meron pa tayong natitirang isang paragraph for next week. At papamagatan natin itong the proper handling of predestination. And last time sinabi ko na gagamitin natin yung sinulat na maikling book ni B.B. Warfield, Are They That Few Be Saved? At akala ko dito ko masasagot yung mga katanungan na ito. But again, next week paghandaan natin, if God chooses, will only a few be saved? So yun po yung book na sinulat ni B.B. Warfield na siyang gagamitin natin for next week's lesson. So dyan po nagtatapos yung ating pag-aaral. If mayroon po kayong may dadagdag o mga katanungan, ay ipagbubukas po natin. Meron po karagdagan o thoughts, o kung meron pong mga kalituhan, I'm sure na sa likod ng mga pag-aaral na to parang ninanamnam pa natin at maaring may mga talata na ipagbukas sa atin na nagiging question din sa atin. Feel free to answer or share your thought.
Yung mga sources po natin dito na sinite natin ay sa 1689 London Baptist Confession, tapos yung kay Sam Waldron, A Modern Exposition ng 1689, at kay Robert Rolack, A Treatise of God's Effectual Calling. Ito pong mga babasahin na to ay libre po sa internet. Madadownload nyo po sa anong site na ba yun? Effectual Calling. Anong site na ba yun? Libre yun eh. Nalimutan ko. Anyway, libre po to na nakukuha sa internet. Sige po, kung walang tanong, close po tayo sa panalangin. Ama naming nasa langit, kami po ay nagpapasalamat na hindi mo lamang kami pinili, kundi tinakda mo rin ang mga kaparaanan upang kami ay may katiyakan sa aming mga kaligtasan. Tinawag mo kami sa pamamagitan ng Ebanghelyo at iyong binigay ang pananampalataya sa amin at inyo rin kaming inaring ganap. Ininyo kaming itinuring na mga anak, inampon bilang iyong mga anak. At kami rin ay inyong pinapabanal sa araw-araw. Bagamat ang aming proseso sa araw-araw, mas madalas na kami ay bumabagsak. Mas madalas kami ay lumalayo sa inyo. Ngunit hindi po yun ang tinitignan nyo, O Diyos. Sapagkat ang pagtatakda nyo sa inyong mga hinirang ay nag-umpisa pa bago pa man kami nagkaroon ng mga ganitong sitwasyon sa aming mga buhay. Ang sa amin lamang, Panginoon, ay binigyan mo kami ng kalayaan na gampanin ang tungkulin ng isang mananampalataya. At iyon ay ang katapatan namin sa pagsunod sa inyo. Kaya tulungan nyo kami na hindi lamang natatapos sa pag-aaral na ito, bagkus magkaroon kami ng ehersisyo sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Makakitaan kami ng katiyakan na kami nga po ay mga ligtas. Purihin ka, O Diyos, sa inyong kabutihan. Alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.